Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kasama, mga kaagapay. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito po si Coach Philo Laharca. We are very grateful and thankful that you are here with us tonight. Kamusta na kayo, mga kaagapay? Dito pa rin tayo at nakikinig at napapanood din sa Radio TV edition ng Heartline. Makikita nyo kami sa Facebook at dito napapakinggan sa radyo sa 702 DZAS. Kaagapay ng Sambayanan at patuloy tayong binibiyaya ng Panginoon through the ministry of FEBC, Far East Broadcasting Company Philippines, and we thank you for all kaagapay sa lahat ng mga kasama natin dyan na nagpapatuloy sa pag-support ng FEBC. I have someone that you already know, pero talagang very special na counselor natin dahil talaga she is a very very special friend too. Dahil kasama ko siya sa PACC, saka sa ACCA. Pero let me just give you a background. Actually, kilala nyo na siya eh. And madalas nyo na siyang nakakasama dito sa Heartline. So siya ay counselor ng Door of Hope sa Makati. She's been doing that for 26 years, or this coming September 1 ay magto-27 years na sila sa Door of Hope. Wow! Praise God! At ang Door of Hope sa Makati ay nagko-continue ng pag-counseling sa mga individuals, marriages, spiritual cases, spiritual concerns, lahat yan na andyan. Kasama niya yung usual na nagiging guest na rin natin, si Doc Ames, kung naalala nyo. Kasama niya doon. And I'm so happy na, I think tanungin ko mamaya, pero ang ating guest ay board member at founding member ng Philippine Association for Christian Counselors. Talagang sila ang nagtaguyod ng PACC. At siya ay active sa Philippine Association for Christian Counselors. Kasama din siya sa itinaguyod na Asia Christian Counseling Association. Ang Asia Christian Counseling Association ay yung first ever Asian Christian Association ng mga counselors dito sa Asia, of course. Mga kasama dyan, mga Korea, Vietnam, Laos, Kyrgyzstan, Kazakhstan, ang dami-dami mga kasama nasama din sa Australia, bagamat hindi kasama, pero meron kaming associate member country sa Australia, Singapore, China, ayan, maraming mga taong kasama doon. So, no further ado, classy and a very very good friend. This is our counselor, si Ate Jane Lee. Hello, Ate Jane Lee. Good evening. Maraming salamat, Pilo. Good evening sa lahat. Maraming salamat sa iyong introduction. All of those, by the grace of God. Si God lang ang nagtaguyod. Si God ang nagtaguyod ng mga organization na yon. Ginamit lang ako as an instrument. Yes. So, thank God talaga. I'm very, very happy, Ma'am Jane, na naandito po kayo. Kasi kailangan talaga natin ng wisdom na yan. Especially for people who are going through certain challenges, and alam ko kayo makakatulong. By the way, Ma'am Jane, kung hahanapin kayo, saang church po kayo matatagpuan? Sa Grace Gospel Church sa Santa Mesa. Grace Gospel Church Santa Mesa. Okay. Chinoy Wow. Church. It's a Chinoy church. Pero may English service din. May Chinese service, may English service. Mamaya po kukunin ko yung contacts ninyo para kung may gustong magpa-counseling or if anyone would need a professional counseling mula sa inyo. Kasi si Ma'am Jane, hindi nyo lang alam, she is a registered guidance counselor. Isa sa mga pinakaunang guidance counselor sa Pilipinas. First batch. Oo nga eh. Yung lisensya niya, anong Number 59.
Biro nyo, yung pang pinakaunang-unang mga batch, pang 59 siyang counselor sa buong Oo. Pilipinas. Yung Si mga, Ma'am Joy Laberinto din, first batch. nasa president siya. Oh, first batch. Oo. Ayun, ayan, yung president po ng PACC, si Joy Laberinto, so Ma'am Joy Laberinto. And kasama sa board si Ate Jane Lee. Ayan. Wow, grabe. So we will learn a lot from our guest tonight. Pero before that, Ma'am Jane, baka meron kayong gustong batiin na mga fans ninyo, yung mga fans club niyo dyan. O yung mga siguro dating kaibigan or kaibigan sa simbahan or Yan. dating katrabaho, nakikinig sa Heartline. Ano, good evening sa inyo. Hello, hello sa inyo. And I want to greet our katrabaho, our co-board member, si Adrian Gayataw. Ano, Yes. birthday na July 15. Hello, Ano, Adrian. July happy 15. Happy birthday. birthday. Yes. Wow. Ayun. Yan. Baka may gusto pa kayong batiin yung mga kasama nyo diyan sa sa church or sa ministry. Yan. Tapos, ang aming mga counselor sa Doroho Counseling Center, ang aming mga counselor sa Philippine Association of Christian Counselors. May Yes. mga volunteer online counselors kami. Hello, Mm. hello din sa inyo. Hello Yan. sa mga volunteer counselors, mga professional counselors yan, ha? And they're really spending enough time para maging available ang free counseling online. Yan. Mamaya i-announce ko, okay? Dalawang sessions na free counseling. Tapos yung Ayan. susunod, may konting bayad na. Oo, ayan. Pero malaking bagay yun. Yung meron kayong free counseling. Oo Ayan. nga. Well, I would like to greet the people who are part of our community dito sa Heartline. Si Ate Grace, amen, Nora Cabantog, si Marinom Bonferry, Jonalyn Rosal, Rosemary Garcia, Ligaya Avila Rafon, Maria Teresa Raramelising, Perlita Hinahon, Glemar Caburnay, Ann Gamez, ayan, Lucy Tan, Ate Christopher, Kuya Christopher Rafael Flores, si Jean Malinaw, Asley Lazaro, ayan. Sa Mila Manzano, si Merly Abitong, Marivic Cuico, hello, kamusta po? Si Marta Arena Vargas, Feli Navarro, Norma Grande, Jean Araya, Shem Gaps, at tayo magigreetings pa ng mas marami pa mamaya, no? And I'm very happy na kasama natin na nakikinig ngayon ang mga friends namin, si Ate Dolly Jacob sa DTI, Doris Caparo, Sally Clore, Ate Sally, hi. Si Attorney Yoli Villanueva, Gina Go, si Wilma Makalalag, si Direk Lilian Salonga, hello Direk, tsaka si Director Malu Mediran, ayan, magandang gabi din sa inyong lahat. Thank you for listening sa Heartline. And binibati kayo ng aking wife na si Doris. Yan, si Doris, my wife, Laharka. Siyempre sa mga tao sa Grace Bible Church, Pastor Carlos Novisteros. Hi, good evening. Kamusta na po? Si Ninong Carlos. Kuya Jong Limlingan, Kuya Benji Baclagon, Ate Neneng Baclagon, Kuya Renan Castillo, Ate Lori Balaoro, Kuya Reynald de Larmente, Kuya Joey Aguila, and si Kuya Kevin Sapungan. Hello, magandang gabi sa inyo. Nako, dahil nandyan na kayo, andito na ang ating mga katanungan para masagot na ang mga tawag dito. Alam kong sabik na ating mga listeners sa mga answers nila. Ready na tayo, Ma'am Jane? Yes, ready, Kuya Pilo. Ayan. Okay. Here's our first listener. Ito po ang tanong niya. Paano ko po kaya i-approach ang anak ko? Siya po ay 25 years old na and single mom sa anak niyang 4 years old. Single mom, babae. Mayroong 4 years old na anak. Nabuntis siya noong college po. Hindi sila nagpakasal ng ex-boyfriend niya. Naghiwalay sila. Nagpatuloy sa pag-aaral ang anak ko at ngayon po may work na siya. At nagstay muna sa Manila dahil doon malapit ang work niya. May boyfriend na naman siya at nalalaman ko na sikreto pala silang nagre-rent ng bahay together. Kami po ng asawa ko ang nag-aalaga sa anak niya dito sa probinsya. Natatakot lang po ako na maulit na naman yung nangyari sa kanya before. Paano po ang tamang approach sa kanya? Ay, nako, Ma'am Jane, madami nga ganito mga kabataan ngayon. Ba't ba sila nag-ano? Yung tinatawag natin cohabiting na.
Yun. Oo, tama yan. At ano no, lumabas recently sa news Mm. na nag-increase ang teenage pregnancy. Nagulat ako from 10 Oo. years old to 19 years old. Nag-increase ang teenage pregnancy. Yung iba, first time pregnancy, yung iba, second time. May hanggang fourth time pregnancy in this age group na 10 to 19 years old. Oo, Nakakagulat grabe. talaga. 10 Kaya years tama ito. old? Yeah, may 10 years nabubuntis old? pa May na anak? 10 years old. Oo, talaga. Bata pa din siya, tapos talaga nabuntisan na nakakalungkot, very alarming. Kaya tama itong nanay na ito na natatakot baka mangyari ulit sa kanyang anak na babae. Actually, kailangan turuan ang kanyang anak to take responsibility sa kanyang mga actions. Mm-mm. May mga consequences ang mga decisions niya, mga actions niya, may consequences yan. Kaya nga nangyari na naging single mom na siya nung college Oo. student pa lang siya no? At tapos hindi naman nag-break up din sila ng Mm-mm. kanyang boyfriend at hindi din nagpakasal. At may anak ngayon na 4 years old na lolo at lola ang nag-aalaga. Actually, ang kanyang ex-boyfriend may responsibilidad din na Oo. suportahan ng kanilang anak. Hindi Talaga, lang oo. itong mothers, no? Itong mother. May responsibility din 'yan. Kaya At lang, Ma'am saka, Jane, oo, oo, ang question is, bakit nga ba, well, nahihirapan itong mother na impluwensyahan siya na maitama ang landas. I'm not really sure kung ano gusto niyang maging bagong direksyon ng kanyang anak. Pero somehow, mukhang, well, nasa edad na, 25 years old na eh. Kaya oo. lang, Kailangan paano nga talaga, ba? oo, kailangan talaga mag-usap-usap sila bilang pamilya, no? Oo, Mag-usap, kausapin ng mga magulang itong anak nila na 25 years old na yan. ngayon, nagtatrabaho na sa Manila at may nagli-live-in na with another man at baka mabuntis ulit. Kailangan talaga mag heart-to-heart talk. Ano ba ang kanyang plano sa kanyang anak na 4 years old na Mm-mm. inaalagaan ni lolo at lola? Siya Oo, ang parent siya ang mother of the child. Ano ba ang plano niya? oo Gusto nga. ba niya Siguro, habang buhay si lolo at oo. lola ang nag-aalaga? May ganun case na ganun Mm-mm. ang mangyayari. O gusto niya, siya at ang kanyang new husband to be na sila rin ang mag-aalaga sa kanya. Mm-mm. So Well, actually, no, oo. yung aming dating professor sa AGS, ang kanilang grandson na anak Oo. ng kanilang ano no, ng kanilang son, nagkaanak din tapos hindi rin hindi nagkatuluyan. So what the lolo and lola did, they decided to adopt their own grandson. Inadopt nila ang sariling grandson nila. Sila na ang Gano'n. nag-take responsibility, nagpalaki. Wow, that's a challenge talaga Oo. na ano in their 60s na Mm. inadopt nila ang kanilang sariling apo para maging anak nila. Ganon. Ah, Are you so, ready to take that challenge? Itong nanay at tatay na ito. wow. Oh, bang klase ha. Although that's not Oo, the ideal thing, ano. Maraming oo, mga kabataan di naintindihan na ang pagkakaroon ng relasyon ay hindi lang tungkol sa maramdaman o makaranas ng pagiging adult o yung magkaroon ng pagsasama. Hindi eh. So maraming oo. critical na factors na dapat i-considera pero nag naaawa ako na ang karamihan sa kabataan hindi na nakikita yung mga critical factors na yon, mga very important factors na dapat makita bago mo pumasok sa isang relasyon. Kagaya Tama niyan, yan. ikaw ang mag-aalaga ng anak mo, papabayaan mo na lang ba basta? Ito ba yung mga bagay na hindi mo ikokonsidera para do sa taong mahal mo na magiging kasama mo habang buhay? Pero mangyayari eh hindi naman pala. Are we reacting properly to the failures, to the relationship failures that we have? Nako, sana matutunan ng ating mga kabataan yun. Nako, Ma'am Jane. Talagang kailangan mag-take responsibility ano, Mm-mm. responsibilidad, may responsibilidad. Hindi yung Oo. inanakan ka, tapos ang magulang mo ang mag-aalaga ng anak mo. Hindi nila responsibility yan. Ikaw, Mm-mm. ikaw ang nanay, Mm-mm. ikaw ang tatay, ikaw dapat ang mag-alaga Mm-mm. ng inyong anak. Mm-mm.
Back then, Oh, Ma'am Jane, noon pa, oo. noong panahon natin, kapag ang isang lalaki ay nalamang mayroong naging anak sa babae, kumari na nabuntis niya ang isang babae, back then, ang mga lalaki ay unang-unang pinananagutan, yung pinaninindigan nila yung pagtataguyod ng kanyang pamilya, ng kanyang anak, ng kung sino man yung kanyang nabuntis. Back then, nagpapakasal ang mga tao at sinisiguro na yung batas ay sumasang-ayon at sinusuportahan ang kanilang relasyon. So, ibig sabihin, nagte-take responsibility talaga yung mga lalaki noon. Bakit kaya Oo. ngayon hindi? Nagtataka lang, Oo. bakit ngayon hindi nyo mailagay na unang responsibilidad talaga kapag nakabuntis ka, unang responsibilidad yung anak, unang responsibilidad yung pagtaguyod mo ng pamilya. Pero madalas yung iba kasi siguro na nahihinayang sa gastos, ginawang pera-pera na lang ang decision maker para sa mga relasyon. Ano ba yan? Nakakalungkot kasi kadalasan abandonment. Oo nga. Binumpisa ang isang babae, tapos Oo. iniwanan na lang ang babae, iniwanan ang anak. Abandonment. Ang laking Oo. effect, ang laking impact sa nanay ng anak at saka yung anak mismo Mm. talaga. Totoo po. Yan. Totoo po. Bakit ba naging talamak ang pag-abandon ng iyong tungkulin, responsibilidad? Hindi mo dapat i-abandon yun. Mga kaagapay, patuloy tayo nakikinig dito sa 702 Heartline at tandaan natin ang word, wag na tayo mag-aabandona. Wag natin abandonahan ang ating mga tungkulin. Sige, Ma'am Jane, kayo naman po ang magbasa ng question. Nasaan ang question? Ayan. Ito hong question natin, nakuha niyo po ba? Ah, okay. Sige. Yung question na lang muna po sa inyo. Ito, tanong ng isang listener natin. Sabi niya, ano po ang importance ng properly mong nadideal ang isang mabigat na situation in your life? Okay, well, I think it's kinda obvious kung ano yung importance, but maybe just to clarify lang. Ano daw ang halaga kapag nadidil mo ang mabigat na sitwasyon sa buhay? I think this is very related, do sa una nating question. Parang, Oo. ibig sabihin, haharapin, Oo. ididil. Hindi Mm-mm. mo iiwan o i-abandon na katulad nung isang kanina. Hindi mo Mm-mm. i-abandon na. So ano po, what do you think, Ma'am Jane? What can we say is the importance of dealing a very difficult life situation? Oo, talaga, no? Very important na harapin yung heavy situation, especially nga heavy situation. Kasi kung hindi harapin, kasi may mga negative emotions na kasama doon sa heavy situation. Mga negative emotion, anxiety, kinakabahan, depression, Aha. sobrang lungkot, sobrang bigat ng damdamin. Ayan, kailangan talaga harapin at pag-usapan kasi nakakatulong talaga kung ano Mm-mm. pinag-uusapan. Kung nilalabas mo sa Opo. sistema mo, kausapin mo ang iyong asawa, kausapin mo ang magulang, Mm-mm. kausapin mo ang best friend, Opo. kausapin ang D-group leader, kausapin ang trusted mentor, yung mga trusted, hindi kung sino-sino lang, yung mga trusted Mm-mm. lang, oo, Opo. pag-usapan para mailabas mo yung iyong anxiety at Mm-mm. kalungkutan. At saka sana magkaroon din ng good advice para magkaroon ng resolution or healing. Kasi kung hindi, baka magkaroon ng resentment, bitterness, Mm-mm. magkaroon ng obstacle sa iyong relationship sa Panginoon. Mm-mm. Kasi parang naging barado, naging Oo. barado at hindi na mag-flow ang blessings ng Ayan. Panginoon. At saka hindi mag-flow yung peace of mind and peace of Yes. heart. Kaya Opo. nga, so important. Mm. Kaya lang, pakiramdam ko dito, Ma'am Jane, hindi siya confident o parang kulang siya siguro. Pakiramdam niya kulang siya sa skill, kulang siya sa abilidad para i-deal ang mga problemang mabibigat. Nangyayari naman talaga ang mabibigat na problema sa buhay. Pero sa karanasan po ninyo as a counselor, Ma'am Jane,
Marami mga tao mabibigat ang problema at syempre napapalapit sila sa counselor para mag-consult. Oo. Pero sa inyong karanasan po, Ma'am Jane, yung mga taong mabigat ang problema, Oo. sila ba'y talagang wala ng kakayahan? Sila ba'y talagang wala ng kapasidad para mag-solve? O baka, Yeah, hindi naman gano'n. Kadalasan ang experience ko, mm, pag may lumapit na ang heavy-heavy ng kanilang sitwasyon, pag oo, nakwento na nila, ang nalulungkot ako, ang bigat-bigat ng mm, dinadala ko. Pagkatapos, tinatanong ko, ano ba ang damdamin mo ngayon after the session? Sabi niya, ay, naging magaan na ang aking pakiramdam. At saka, ah, meron din siyang kaalaman kung paano niya i-face yung situation na yun. Ako mahalaga yun eh. oo, guidance, suggestions, Mm, pero siya mismo ang magde-decide kung ano ang pwede niyang gawin. At of opo. course, prayer. Talaga, bring it to God in prayer na si God ang dadala ng kanyang heavy burden. Yeah, definitely. Kasi malaking bagay yung alam natin na mayroong mga mabibigat na problema, pero hindi ibig sabihin na ito'y magiging ganyan na lang. Siguro madalas ang iniisip natin ayaw nating mahirapan. Parang ayaw natin ng maraming sakripisyo kasi kapag ikaw ay magsosolve ng mabigat na problema. So maraming tao iniiwasan yung abala, yung difficulty, yung pain, yung suffering na mag-go through mo. Pero kapag alam natin na temporary lang yon, masasagupa natin eh. Kaya nating i-confront, kaya nating i-face ang mga difficulty knowing na ma-overcome natin yan. At saka knowing that God is with us, na Yes. nandun sa tabi natin ang Panginoong Diyos. Kasi Yeah. sa reality, may mga situation na you feel helpless, you feel trapped, Yes. parang walang solution, hindi umuusad ang kaso, ganun. At talaga, si God lang ang sovereign God na pwedeng Yes. gumawa ng miracle, Mm-mm. ganun. Na, alam mo, may faith ka, meron kang faith in God na Oo. siya ang tutulong sa iyo. Yan. Okay. So sana i-consider niyo ng ating listener, mayroong pagkilos ang Diyos. Siguro, tingnan mo rin yung past life, yung nakaaraan mong mga karanasan na makikita mong mayroong nag-intervene lagi. Parang magtataka ka, uy, nagampanan ko pala yun. O, na-accomplish ko pala yun. Kung nasolve ko yun noon, malamang masosolve mo rin yung ngayon. At magtataka ka, andito ka ngayon. Ah, hindi mo akalain, nakarating din dito. Tama. Ayan. Well, we have another listener here, Ma'am Jane, para sa inyo. Here is the question. Paano po may iwasan na i-shrug off na lang ang ginagawa sa iyo ng kapwa mo kahit alam mong mali at na-hurt ka na? Ako po ay non-confrontational. So as much as possible, ayoko po ng diskusyon. Ayaw niya ng kumpronta, gano'n. Pero Oo. na-hurt na siya siguro. Baka may ginawa namang mali naman Aha. talaga. No? Ganun talaga ang mangyayari kung sinashut off mo na lang kung anong nangyayari sa'yo. Dahil non-confrontational ka, hindi ka Mm-mm. nagsasalita, yan talaga ang mangyayari. Kaya lang, you need to learn. So itong taong ito, even though non-confrontational ka, kailangan mo ding matuto to face or to speak out na Mm. sabihin mo ang pinaka-importante, you can ask for courage, no, Mm-mm. magkaroon ng lakas na loob para magsalita na in a respectful way, yung may galang at saka Mm-mm. may diplomasya na magsalita. Hindi yung tahimik na lang, ang tapos tuloy-tuloy ang abuso, verbal abuse sa'yo, gano'n. Tapos use I statements, ang sabihin mo, ako ay ano ba, hindi Para ko sa akin, nagustuhan. parang Oo, hindi ko gusto yung tama. nagaganito ako. Oo, Para yung sa akin, sinabi mo. nahihirapan ako. Mm. Oo, ganun. Yun, para sa akin, no? Hindi ko nagustuhan or na-offend ako. Kailangan mong sabihin, no? Mm. Yan ay, it's part of boundaries eh. Kaya kailangan learn
to have healthy boundaries for yourself. Yes, So absolutely. healthy boundaries is to speak out with courage, to speak Mm-mm. truth, and then using I statements in a Mm-mm. polite and diplomatic way. Yeah. Pero itong tao, kasi may mga taong hindi nila nire-respect ang boundaries mo eh. May mga taong ganon. They don't respect you. So kung ganon, iwasan mo na lang yung Mm-mm. taong yun. Ganon. Yeah. Yan ang boundaries. Para hindi makapanakit, para hindi ka Oo, masaktan uli. Eh, that's right. Oo. kaya lang kung kasama mo, kuwari, sa opisina, o kaya kasama mo sa bahay, eh, hindi mo Mm. naman malalayuan yun, hindi mo naman O kung tatakbo. paano, kung minsan you keep emotional distance. Pero kung kasama sa bahay, kasama sa trabaho, mahirap, no? Keep a geographical distance. At least you can keep emotional distance. No? Yeah. Mm-mm. Talaga hindi ka magpapa-apekto sobra sa Yes. kanya. O Mm. ganun. Actually, Yeah. Ma'am Jane, may mga circumstances naman na pwede naman makipag-usap ng hindi confrontational. Tama. Pwede, pwede mong sabihin, Oo. alam mo ang concern ko, kung ako ay, mara ganito, sasabihin Oo. ko, ang concern ko ay ganito. Nakakaramdam ako ng discomfort, nakakaramdam ako ng hindi maganda dun sa ginagawa mong yun. At panigurado ko, kung may ibang tao kang ginaganon, ganun din ang mararamdaman. So, kailangan natin mabago yun. No? Oo. Hindi naman kailangang away. Kailangan Tama. manay na Oo. usap. Pwede mo rin Tama. sabihin sa paraan na ganito. Mas Oo. maganda kung tayo ay hindi, wari, utang. Oo. Sasabihin natin, mas maganda talaga na yung utang ay nababayaran natin. Yun naman talaga ang ang dahilan na kaya ka nangutang, meron ka mga bagay na babayaran. Okay yun, gusto mo rin yun. Gusto mo rin na makabayad. Kaya tulungan mo ako. No. Hindi naman masama kung magbabayad, hindi naman masama kung mapapautang at merong kasiguruhan na babayaran at magbabayad na ngayon sa ngayon importante din yun. Ibig sabihin, ginagawa natin, responsibilidad natin. Kailangan kalmado kasi ang usual problem is nape-personal natin yung tao. Oo. Oo. Mhm. Naku, wag Oo. natin personalin yung tao. Oo. Ayun. Talaga pwedeng pag-usapan ng maayos, no? Oo. Yung sinisigawan mo, inaaway na, Hmm. ano. Kaya lang may mga tao, ugali nila kapag alam nilang parang sila yung tinutukoy ng problema. Either nahihiya, tatakbo, maglalayo, hindi magpapakita, or manlalaban. Kahit Oo. totoo. Ayan, may mga taong ganun. Pero yan yung bagay na dapat nating harapin dahil Oo. hindi natin makontrol ibang tao Oo. Yung ibang tao naman, hindi sila aware na nahu-hurt ka na sa mga sinasabi mo, sa Yan. mga action nila. Hindi sila aware. Kaya maigi na mag-usap kayo at sabihin mo, o yung sinabi mo talaga, na-hurt ako, na-offend Oo. ako. Ganun. Yan. Wow. That's a very, very wise thing to do. Well, here's another question from our listeners. Sabi niya naman, ito po. Ah, namatay po ang husband ko 1 year ago. Meron po kaming isang anak. Bago mamatay si Mister, nag-resign ng malaki na yung anak. Bago po mamatay si Mister, nag-resign ng anak ko sa work para maalagaan namin ang Mister ko. Until now, walang work ang anak ko. Dinibdib niya ang pagkawala ng daddy niya. Wala rin siyang ganong makipag-socialize. Wala siyang ganang makipag-socialize. At paano ko po siya matutulungan na maski rin po ako ay nasa grieving period din? Please help us. Ayan. Naku, pareho silang nag-grieve. Ayaw magtrabaho ng isa. Oo. This is a very Yeah. serious thing. Oo. Parehong nag-degree, no, mag-ina. So, ang Oo. anak nila, hindi natin alam kung lalaki o babae, but pareho silang nag-degree. At, Mm-mm. at kailangan talaga mag-grieve dahil ang ama ang namatay eh. Very Oo. close talaga. Asawa ang namatay, ama ang namatay. Hindi Oo. natin alam, baka papa's boy or papa's girl. Kaya no, close na close sa ama at Mm-mm. tinulungan pa ang nanay na alagaan ang Oo. ama habang may sakit. Tapos nawala na. So Mm-mm. kailangan ka mag-ina, Mm-mm. mag
Paano mag-grieve? Paano mag-grieve? Oo nga Ano? eh. Parang ang O nakikita ko mag-iyakan. dito. Yeah. Ma'am Jane, ang mahirap dito, nag-grieve ka, pero may mga obligasyon na dapat gawin. Babayaran mo mga bills, babayaran mo mga bagay na dapat na bilhin. Oo. Ang hirap mag-grieve, tapos kailangan mo magtrabaho. Parang, ang hirap. Paano Oo. kaya yun? Yeah. Kailangan nga, no? May time to grieve. May time din na gawin yung kailangan gawin. Mm-mm. Kailangan, may limit din. Hindi man buong araw umiiyak ka. You give Oo. yourself time. May nagsasabi, okay, kung gusto mong umiyak, umiyak ka for 30 minutes. Pagkatapos, mag-self-care na. Or Oo. gawin na yung kailangan gawin. Hindi yung buong araw, iyak na lang ng iyak. And, at saka, nakakatulong din, pag-usapan nyo ng mag-ina o mga Oo. memories ng yumaong tatay, Mm-mm. ganon pa, or yung mga close friend or close relative, ano, Yes. member yung mga memories, yung Opo. helpful memories, nakakatulong yan sa grieving. O kaya, Mm-mm. yung anak nyo na parang nahihirapan, pwede siyang mag-set ng counseling appointment. Yan. Counseling sa isang counselor for grief counseling Mm-mm. para matulungan siya the healthy way to grieve para Yes. para ano siya no to rise up again from the grief. Mm-mm. Kasi iba-iba ang mga tao. Yung iba, it takes a shorter time to grieve. Yung iba Mm-mm. naman, longer time to grieve. Actually Mm-mm. kayo, short time lang, 1 year lang eh. 1 year is a very Mm-mm. short. It can take Yeah. 2 years, 3 years of grieving. Pero Mm-mm. as the time goes by, mas maging magaan na yung grief. Yeah. No? Alam mo, alam niyo po, Ma'am Jane, naalala ko lang. Kasi meron din ako mga nagiging client na nag-grieve din. At kagaya nga nun, nag-grieve sila at kailangan ding asikasuhin ang normal na trabaho, ang regular na ginagawa. So, Mm-mm. ang usual na pinagagawa namin ay yung kahulugan ng taong namatay ay dapat mapunta din doon sa kahulugan at pagpapahalaga sa sarili. So, Tama. example, yung mga taong namatay, malaga naman sila sa atin. Pero hindi dapat mawala yung halaga nila sa pamagitan ng iyak lang ng iyak. Kasi darating yung time na gusto mo namang alalahanin sila ng masaya. Diba? Oo. Hindi naman Tama. masamang tao yun. Bakit kailangan mo alalahanin na lungkot? Bakit kailangan mong alalahanin na bigat ang nasa puso mo? Kailangan nga talaga, maalala mo yung taong iyon, kahit wala na siya, ay maalala mo yung masaya, maalala mo Mhm. yung kabutihan niya dahil ang halaga niya ay hindi lang yung kanyang kamatayan, kundi Tama. pati yung buong mabubuting impluensya niya sa'yo. At siyang Tama. dadalhin mo. Lagi mong Oo. dadalhin. Oo. Tama. I remember my daddy Yung tatay ko, siya nagturo sa akin ng tubero, karpintero, Wow. pagsasaka, yan. Hindi ko All na around. yun, no? Yeah. Oo. Yung pag-all around na yun, natutunan ko sa tatay ko yun. Tuwing Oo. naalala ko, nung una, masama loob ko nung namatay siya. Pero later on, naalala ko na mabuti yung kanyang mga ginawa sa akin. Kailangan hindi mawala yun. Oo. Tuloy ko Tama. yung mga kabutihan na yun. Oo. Tuloy ko yung Ayan, mga pwede skills na yun. tayong no? We can memorialize the person who passed away. No, yung Yeah. iba, nagtatanim ng puno in Yan. memory of loved one. Yung iba, Yes. nagtataguyod ng munting foundation in Yan. memory of the loved one. Kung may konting pera, Oh, pwedeng tumayo ng foundation para tulungan yung mga mahihirap, hindi yan. makapag-aral. Yung iba, Mm-mm. ganun ginagawa. Ayun, Mm-mm. memorialize the person who passed away para tuloy-tuloy ang kanyang impact sa buhay ng mga tao. Oo nga po. Ay, nako, yung mga legacy na ating ipinapatuloy do sa mga taong namatay, they are Oo, very, very heartwarming, very important in remembering the good, yung oo. kabutihan ng isang taong nawala, hindi yung pangit lang. Yeah. O kaya ito naisip ko ngayon na ito nga in relation to depression. May isang well-known na ang kanyang anak na babae
dahil sa depression, ay, sad to say, nagpakamatay o nag-drug Mm. overdose. So, Oh. ang ginawa ng nanay, in order to memorialize the memory of her daughter, nagtaguyod siya ng foundation at ginawang pangalan ng kanyang anak. It's a Natasha Goldborn Yeah. Foundation. Tinutulungan Oh. nila yung mga may depression, anxiety, ganun. Mm-mm. Oo, at meron silang hotline, suicide hotline, telephone counseling. Ayan, in memory of the daughter who passed away. Yung negative thing, naging positive at tulong sa ibang tao. Oo. Opo. Naku, this is a very good remembrance of a person. Yeah. Hindi siya nakakasagabal sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi pag naalala natin sila, ang naaalala natin yung mabuti. At yun ang Mhm. importante sa pag tugon sa kahalagahan ng isang tao. Importante yun. Ako, yung, Tama. yung tatay ko, nung nawala siya, syempre, malungkot. Pero suot ko pa rin yung t-shirt niya. Ah, Minsan-minsan tinusuot ko. Hindi ito yun eh. Hindi, may isa pa akong t-shirt na yun talaga. Tuwing sinusuot ko oo. yun, naalala ko tatay ko. Kasi kanya yun eh. Wow. O kaya sombrero. Sombrero Sombrero niya, niya. oo. Yung bag niya, tinabi ko. Yan. Yun. Hindi ko ginagamit, pero nilalagay ko doon yung mga bagay na mahalaga sa kanya, no? So, Oo. that makes me remember. Pero hindi lang material na bagay ang naalala ko sa kanya, kundi pati yung mga mabubuting ginawa niya. So, sinasama niya yung mga pamangking ko, kumakain sa labas. Ginagawa ko din yun. Oo, Yung mga tama. pamangkin ko, kain ko sa labas. Kasi yung mga favorite niya, yung mga apo, yan. Continuing Yan. the legacy. Tapos you Yes. can also make a photo album, Yes. digital photo album o kaya hard copy photo album to memorialize your loved one who passed away. Yes. Pwede. Oo. Yes. And si Mami, yung Mami ko, mahal na mahal ni Daddy si Mami. So, nilalabas ko rin si Mami. Pupunta kami, kain, yan, ganyan. So, matulungan din si Mami doon. Nag-grieve siya, pero natutulungan siya dahil lumalabas kami. So, malaking bagay yon. Hindi yung masama lang, hindi yung pangit lang ang naalala, kundi yung may mabubuti siyang dapat ituloy Tama. sa buhay. Tama. Wow, it's so uplifting and inspiring na ganun tayo mag-grieve, no? Yeah, oo, ganun. Ayan, nako, marami pa tayong tatalakayin, pero magbe-break muna tayo at sa pagbabalik ng Heartline, marami pa tayong mga questions. So don't go away mga kaagapay, we'll be right back. Stay tuned dito sa Heartline Friday Night, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang kong 3, wala nang tayo. 1, 2, pala naging tayo. Tagu-taguan, maliwanag naman. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 76 na taong nagbabahagi ng mensahe ni Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
Ayan mga kapatid, mga katoto, mga kachokoran, mga kaagapay. Alam ko, hinila nyo na sila dahil eto, ang gaganda na ating mga tinatalakay. Kanina pa, pero kung kachuchunin mo lang, marami ka pang maaabutan dahil eto pa rin kami sa Heartline. Still on the next half of our episode ngayon. So, kuha na ng kape. Kuhain nyo ng kape, gatas. Kuhain nyo ng gatas, tubig, pwede na. Ayan, at tayo'y mag-iinuman sa masarap na talakayan. Dito kasama si Ma'am Jane Lee. Good evening, Ma'am Jane Lee. Hi, good evening, Kuya Pilo. Ayan, si Ma'am Jane Lee ang magtatanong, ang magbabasa ng ating mga tanong. Ayan. Happy to... Yeah, go ahead. Isang katanungan. Go ahead. Yeah, para kay Coach Pilo ito. May heart disease po ang mister ko. Kaya natigil siya mag-work. Ako na lang po ang nagtatrabaho ngayon sa amin. 2 pong anak ko ang nasa kolehiyo. Paano po kaya namin ito i-deal? Palagi po kaming nag-aaway ng asawa ko dahil siya po ang spoiler ng mga anak ko. Habang ako naman ang naghihigpit ng sinturon dahil nga nabawasan kami ng income. Ayaw ko naman po na nagtatalo kami dahil nga may sakit siya. Ay, ayun. Naku, mukhang ang issue dito ay yung expenses at yung kakulangan ng resources dahil isa na lang ang nagtatrabaho, no? Pero hindi ko masyadong sure kung ano ibig sabihin niya ng pag-spoil. Is it magastos ba yung pag-spoil? Or baka nakukonsente sa mga certain habits or values, ano? Pero yan nga, sabi nyo nga, Ma'am Jane, dapat mag-usap yung mag-asawa kung ano yung dapat pahalagahan ng mga anak nila. Hindi pa naman, siguro naman yung mga anak nila ay medyo bata pa at child or school age pa lang. At sana nawa ay yung kanilang pag-uusap ay patungkol sa kung ano yung papahalagahan ng pamilya pagdating sa mga pagkakataong ganito. Na alam mo ate Ma'am Jane, pagka meron palang challenges ang family, maganda na nadidiscuss din ito sa mga bata. Nakikita ng mga bata kung paano yung mabuting adjustment ng mga magulang. So yung mga magulang may problema. Pero hindi nila pinaparamdam sa mga anak. Pero ang ginagawa ng mga magulang, hindi naman nila itinatago yung tungkol sa adjustment. Tulad kami, di ba Ma'am Jane, nung bata tayo, syempre dumaan din tayo sa hirap. Minsan, hinihingi ko yung mami mo, Mami, fried chicken. Gusto ko fried chicken. Ang kaya lang namin noon, tuyo. Tuyo lang muna tayo. Tapos ang sinasabi sa akin ng mami ko, darating yung time, bibili tayong chicken, ha? Pero ngayon, tiyaga-tiyaga muna tayo. Hindi naman hindi naman masama lasa. Masarap din naman ang tuyo. Ayan. Ayun, tuyo, kamatis, ganyan. Mura noon. Na-appreciate ko, ha? Nahihirapan ako kasi hindi ko makuha yung gusto kong fried chicken. Gusto ko fried chicken. Ayun. Pero pagka nakakausap ako ni mami na kaya naman namin, ginagawa namin dahil may mabuting nangyayari, na nakakasabay, natutuwa ako, na nakakalawak ng pangunawa sa mga bata. Tulad ko, nung bata ako, lumawak. I'm sure ganun din sa inyo, Ma'am Jane. You had an experience like that when you were young. At saka kung Kristiyano ang family, or Kristiyano ang one of the parents, pwede kayong mag-pray as a family Pwedeng ipagdasal, no, idalhin sa Panginoong Diyos ang dinadala na problema ng inyong pamilya o kulang ng income. Ipag-pray nyo that God will send blessings kung ano man magkaroon ng extra source of income. Pray as a family. Malaking tulong yan. Yeah, pray with faith. Hindi yung, Lord, baka mamatay kami. Lord, baka magutom kami. Lord, hindi gano'n. Kundi, Lord, alam namin, di nyo kami papabayaan. And then makikita ng mga bata kung paano kayo i-sustain. Tama. Tsaka ma-build up din ang kanilang faith in the Lord. Opo. Ay, that's a very, very beautiful thing. Ay, Ma'am Jane, babatiin ko lang ang ating mga kaagapay dito na nakikinig ngayon. Si Pastor Ferdy Del Valle, Kuya Axonic Aviles, Gerald Samadan, Ferdy Teodoro, and si Joy P., Rod Padayag,
Lordan Maulion, Livy Roselio, Gaspar Nacor, Lourdes Arcenas, Zenny Aclara, Madonna Rubia, Anita Untal, Padilla Aurora de Vera, Marites Quijano, Dennis Oliveras, Elvira Pineda, Jeremir Dolores, Van Marbella, Tess Almaden Bagtas, Kiel Ching, Angelica Santas, Ja Largo, Girly Sevilla, Michael Salas, Wilma De Leon, si Noreen Ocampo, Desmond Cabuy, ang dami nila. Wow. Maricar Loriaga, Novi Loresco, Aaron Gacho, Mario Basco, Rosemary Macayan, Elizera Sahera, Nanette Palencia, Lani Suzon, Nanette Naval de la Cruz, Timothy John, and Osmond Tokmo. Wow, hindi pa kompleto yung listahan na yon. Dami pa sila. No, thank you mga kaagapay. Ang daming followers ni Coach Philo. Actually, followers din ninyo ng lahat ng mga counselors natin. Thank you very much. And Ma'am Joy, Ma'am Jane, i-promote po ang Door of Hope dahil alam ko na naghahanap din ng yung mga taga Makati dyan, mga kaagapay sa Makati. Ayan, merong Door of Hope na counseling available. Sige po, Ma'am Jane. Actually, kahit saan kasi online counseling ang ginagawa namin. Online. Okay. Worldwide! Worldwide! Nasa Luzon, nasa Visayas, nasa Mindanao, o nasa malayong lugar, hindi na kailangan pumunta pa sa Makati office namin kasi online. So pwede niyo hanapin ang Door of Hope Door of Hope Counseling Center sa Facebook. Door of Hope Counseling Center. Door of Hope Counseling Center sa Facebook. So mag-send kayo ng message, may mag-answer, may sasagot sa inyong message. At pwede kayong set na ng appointment, counseling appointment. Ayan. Sa Messenger, mag-type lang tapos mag-inquire. Ayun. Pwede rin, yes. Door of Hope Counseling Center. Counseling Center, tama. Yeah. Yan. Ready ka na ba, Coach Philo, for your next question? Yes, of course. Ready. Ito yung next question. Ako po ay 20 years na OFW. Ilang years na lang po ay magre-retire na ako. Kaya naisip kong mag-invest ng lupa since 2 years ago. Every month, nagpapadala ako sa anak ko ng panghulog dito. Supposedly, tapos na po last month. Kaso, noong ipaprocess ko na ang papers, I found out na ang laki pa ng balance ko. Yun po pala ay ginagastos minsan ng anak ko yung pera na pinapadala ko. Sobrang sakit po ng kalooban ko dahil umasa ako. At masakit din na nagtiwala ako sa anak ko. Paano po makakabangon sa bigat ng damdamin kong ito? Paano po ito i-deal? Yan. Ay nako, ang sakit talaga nun dahil taon mong ginugol ang bayarin tapos napunta doon. Kumbaga hindi napunta sa dapat na pangbayad sa lupa. Nako, masakit 'yun. At lalong mabigat dahil lupa ito. Hindi ito kotse lang o hindi ito parang pang-grocery lang. Somehow mabigat talaga, Ma'am Jane, kung ikaw ay may pinagkatiwalaan na tutugon doon sa mahalaga sa iyo pero hindi niya pinahalagahan. Mabigat ito, mahirap ito. Anak mo, ito yung anak mo. Anak mo. Pero andun yung punto na hindi mo pwedeng gawing mas mahalaga yon yung bagay o yung material kaysa sa anak mo. Hindi mo pwedeng gawin yun. Laging iisipin mo yun. Bagamat masama at galit ka siguro sa iyong anak. Maring may masakit na damdamin doon. Pero kailangan imedya-medya natin dahil anak pa rin natin yon. Kung ano man yung ginawa niya, kung ano man ang nawaldas niya, anak niyo pa rin yon. Mas mahalaga kaysa doon sa halaga ng mga pera o ng property. Kung sakali naman siguro, kung meron pang mga bayarin at kaya pang tugunan, kaya pang kumbaga kung may balance, yung remaining balance pwedeng mabayaran, pag sumikapan nyo yung pagbabayad ng remaining balance para hindi mawala yung property.
Pero kung andun ka na doon sa punto na parang hindi mo kakayanin at mukhang mawawala na yung property, tandaan nyo, mas mahalaga pa rin yung anak. Ang una kong pinapa-advise is yung kung ano man yung ginastos ng anak, sana naman, mag-usap kayo, sana naman yung ginastos niya napunta rin naman sa mabuting lugar, hindi sa pangit na lugar. Maaring napunta sa karagdagang kaalaman ng inyong anak o kaya napunta sa karagdagang karanasan. So, kung maaring may maling desisyon na ginawa yung anak niyo, at least maging instrumento na to na magkaroon ng good experience para sa inyong anak. Kesa naman sa maging bad experience dahil maaring kinagalitan nyo o itinakwil nyo na anak nyo. Wag naman ganun. Wag sana. Wag sana po ganun. Pahalagahan nyo pa rin yung anak nyo kaysa doon sa ginastos ninyo, kaysa doon sa ginugol nyong pera sa panahon na naroon. Kung masasagip nyo po, kung masasagip yung lahat ng inyong ginugol, ng inyong sa pamagitan ng pagbabayad ng balanse, that is the best. And then itaguyod nyo na ito ay isang opportunity to make your child understand more, have a better experience, have become wiser. Ultimately, kung ano man yung nawalang pera, it should bring about wisdom sa inyo tsaka sa anak ninyo. Yun pa rin. Pwede nyo makuha yun. Pwedeng mahabol yun. Hindi nawawala yung karunungan ng Panginoon diyan. Hindi nawawala yung oportunidad para maging mas sound ang kaisipan ng inyong anak. Wow. Wise advice, no, Coach Pilo? Wise advice. Yeah. Kailangan po yun eh. Minsan, kapag wala na yung property, wala na yung pera, wala pa yung opportunity maging sayang. Ang dami mga pwedeng protektahan. You can utilize every opportunity, anything. Kahit pangit yung resulta, may magandang pwedeng masagip doon. Oo. No, tama yung sinabi mo, no, Coach Pilo. Yung relationship mo sa anak mo ay mas importante doon sa lupa. Ganun. At saka ang pera, pwede pang, di ba, you can still earn, the money, find ways kung paano. Kaya lang, you really need to teach the anak na maging responsible, no? Maging responsible. May it be a learning experience na ang sabi mo. Yeah. And talaga our losses can be useful in making our lives better or the lives of someone we love a lot better. Talagang pwede yon, pwedeng mangyari yon, pwedeng maganap yon. Oo. Yeah. Ayun. Okay. So may ibang tanong pa dito, ha? Sige po, Ma'am Jeng. Ito naman. Solong anak lang po ako. Kaka-graduate ko lang po last year and working na. OFW ang daddy ko. Last year ko pa rin po nalaman na may affair si mommy sa friend niya. Hindi po niya alam. Ang daddy niya, hindi niya alam. Hindi alam ng mommy niya na alam na ng anak niya na may affair siya. Kailangan ko pa bang itong sabihin kay daddy? Ano po ang dapat kong gawin bilang anak? Wow. Wow. Yung anak nakakaalam ng affair ng kanyang nanay. Naku. Ilan taon na kaya siya? Ay kakagraduate niya lang pala. So, I suppose nasa above 18 na to, no? Or probably 18 years old. Yeah, early 20s. Yeah, early 20s. So, nanay niya, baka 40s, mid-40s. Yeah. Well, ang ethical talaga dito, yung biblical principle. Kung sino, kunwari, meron taong may kasalanan, di ba sabi sa Matthew, sa Bible na kung merong mali na ginagawa ang iyong kapatid, lapitan mo siya, kausapin mo tungkol sa kanyang pagkakamali. Kapag nasagip mo siya, kapag na-convince mo siya na magbagong buhay niya, ibig sabihin, nasagip mo siya. Nasagip mo yung buhay niya. So, yun yung biblical principle. Pero pagka hindi naniwala sa'yo, magsama ka pa ng isa. Sama ka pa ng isa. Yun. So, definitely, with that principle, I would say, kung ikaw yung anak, nakita mong merong affair yung nanay mo, kausapin mo siya, alam mong hindi iyon yung pinapahalagahan ninyo.
Alam mong mali yun, hindi yun pinapahalagahan ng komunidad at hindi yun yung pinapahalagahan ng batas. Lalo pat may asawa siya, talagang lumalabag siya sa batas pagka may affair siya sa labas. And that's a serious thing. Sagipin mo nanay mo by talking to her. Talk to her, tell her about what she did, tell her about what we can do, what you can do para para maituwid yung pagkakamali. Hindi mo kailangang agad-agad sabihin sa tatay mo. Pero kung halimbawa hindi mo makumbinsi nanay mo, kumuha ka ng isa pang kasama, hindi yung tatay mo syempre yung tatay mo nasa abroad. Kailangan yun na andito din, na personal na makakita. Kuwari, kapatid ng nanay mo, auntie mo, o kaya pwedeng yung mga kapatid mo rin na nakakaalam or people na dapat makaalam is yung community ninyo na naandyan. So kung naandyan si auntie, si uncle, pwede rin si kapatid mo. O kaya yung wag yung uncle and auntie sa side ng daddy mo. Okay? So keep it dun sa isang lugar lang muna. So kumbaga, kung saan lang meron mga malalapit na naka-impluwensya, yun yung una mong hahanapin. Yung mga unang close na people sa kanya, yun yung unang dapat maging involved sa pagsasabi. Okay. Bagamat asawa yung daddy mo, pero malayo yung daddy mo, nasa ibang bansa. Hindi siya makakakilos doon. Baka ma-stress lang, baka mag-worry lang o baka kung ano gawin, di ba? So it is better na yung taga-riyan, yun na andyan sa paligid mo na taong pinagkakatiwalaan ninyo. Yun ang hagilapin mo na makipag-usap para personal din. Hindi hinihiya, hindi ini-expose yung tao. Kayo na nakakaalam, by love, out of love, kaya niyong i-convince ang isang tao na magbago. Yun. Ngayon, kapag talagang umabot do sa punto na hindi niya gusto, pwede niyo nang sabihin, sige, nani, sige, mami, sasabihin ko kay daddy. Ayan, darating na kayo doon. Hindi yun yung antimanong gagawin niyo, no? So, save her. Save her face, save her life, save her reputation. Ayun. Para malaki maitutulong nun. Oo. Wise advice from Coach Pilo na involved sa reconciliation ministry ba? Ang tawag mo doon? Opo, nasa mediation. Mediation. Oo, Conflict mediation management ministry. din naman po, Ma'am Jane. Oo. Talaga wise advice, no? And the biblical principle na approach the person, one-on-one first. Kung hindi Oo. nakinig, bring another person. Ang nakakahiya, it takes a risk, ha? Oo. Risk-taking din yan. It's Sana a risk makinig taking. si Mami. Sana Mm-mm. makinig, no? At ma-realize niya, ay, mali itong ginagawa ko, mali. I am Mm-mm. breaking the trust of my husband, of my child. Yeah. Yeah, exactly. Suportahan natin ang mga tao na kumilos ayon sa ating pagpapahalaga, ayon din sa batas. At ganun kalaki ang Biblia, ang salita ng Diyos sa pagpapairal ng mabuti sa atin. Ayan. Mhm. Ako. Wow. Combination of batas, and the law of man and the law of God. No? Yan. Mm-mm. Yeah, parehong may application. Ayan. May Amen. susunod. Susunod, this is the last question. Tama, no? Tama. Opo. Last question. Nag-end of contract po ako sa work ko. And until now, ay wala po akong work pa. Recently po ay nagkaroon kami ng misunderstanding ni Mrs. Dahil she is planning na sa private school pa rin ipasok ang anak namin. Sabi ko sa kanya, baka hindi namin kayanin, given ang situation namin ngayon. Until now po, hindi niya ako pinapansin. Paano naman ito haharapin? Paano Ayan. namin ito haharapin? Oh, Ayan. wow. So, Well, parang ang nararamdaman ko dito, yung asawa niya ay mayroong confidence tungkol sa pagpapaaral sa private. At mukhang ginagawa niya ang lahat. Mukhang parang meron siyang
gustong iparating sa iyo na hindi niya i-give up yung private schooling ng anak. Na meaning to say, naghahanap siya ng paraan or may tiwala siya sa iyo. On the other hand, naintindihan ko rin yung lalaki na baka nga kulang na at mahirapan siya dahil talagang ganun. Minsan talagang gagapang mo ang iyong anak. Pero mayroong practical side tayong hinahanap. Gusto natin na para hindi mahirapan, ilagay na lang natin sa labas, sa public. Ano. So, itong mga bagay na to dapat pag-usapan talaga, no, Ma'am Jane. Kasi maaaring magkaiba sila ng perspective. Oo, tama. Yung babae, ang perspective niya, sige, kayanin. Yung lalaki, ang perspective niya, wag, baka hindi kayanin. Baka hindi makaya, ganun. Kailangan magka-reach kayo ng agreement na hindi naman lahat, ganun sa mag-asawa eh. Hindi yung isa lang ang magiging factor sa desisyon. So, Oo, kailangan isabay at isama siya, yung mag-asawa, isabay sa mga factors ng pagde-decide. So, ibig sabihin, nagkaroon kayo ng problema sa decision making. Parang isa lang ang napaboran noong decision. It would be very important that both of you participate in the decision making. So that's why you need to talk. You talk tama. about this decision. Yeah. How do you come up Yeah. with the decision? Yun ang tanong. Paano ba kayo nag-isip ng decision tungkol dyan? Hindi Uh-huh. ibig sabihin na antimano na walang ka ng trabaho, ibig sabihin yun na yung decision na gagawin mo, tanggalin na sa private. This is a very common na concern ng mga mag-asawa. Parang yung perspective ng isa lang ang napapaboran. Only one perspective is being used or being considered. Of course, pagka nagkaliwanagan naman kayo, after you evaluate things, you make her join in the decision. You will understand and you will see that there are many other possible ways that you can handle this problem. Kaya nga masarap yung may asawa talaga kasi meron kang another perspective and then nakakagawa kayo ng panibagong perspective as you work together, as you deal. Mhm. Meron kami ni Doris. Ako may perspective ako sa isang, kunwari may bibilihin na bagay. Isa sa mga perspective ko, ayokong bilhin yung mahal. Si Doris, gusto niya, bilhin natin yung mahal kasi matibay. Kesa man yung mura, tapos 1 linggo o 2 linggo mo lang magagamit. Usually, yung sapatos, ganun. Ganun kami. So, sabi sa kanya, hindi ko kaya kasi wala naman akong ganung pera. Tapos sasabihin niya, credit card ko na lang para pwede mo naman bayaran, hulugan, mga ganun. Bakit ganun? Ba't ayoko naman bilhin talaga ng mahal dahil ayoko mapunta yung ipon ko diyan, mga ganun. Tapos kahit na ba ganun, at least makakaipon ka rin kapag matibay yung ginagamit mo at hindi ka bibili ng paulit-ulit, ganyan. So talo-talo, parang ganun. Pero nakakamap kami ng isang paraan and then sabi ko, sige, we're gonna buy that pero hulugan ko rin gagawin. Tapos yung ibang mga bayarin, talagang ikakayod natin. And then as it turns out, nagko-contribute din siya. So okay naman. Magandang mag-decide ng ganun. Okay naman na siya na magko-contribute din siya, mga ganun. And then nakakaraos. Yun yung mahalaga. Nakakatawag doon. We overcome and we make it through. All that. Ayun, Ano? pursue things. Yan. Oo. Meet halfway, compromise, talk Yes. about it. Ganun. Mm. Yeah. Tama yun. Yeah. Ito pa, Ma'am Jane. Ito pa, merong mag-asawa akong client. Ang nangyari, may priority si wife, may priority si husband. Nagtatalo sila kung alin ang pa-prioritize kasi kulang ang pera eh. Saan ba nila i-google? Dito ba sa tuition? O dito sa bahay? Nag-aano sila? Nagtatalo kung anong gagawin. And then sabi ko, what if kung kayo naman ay kumita ng mas malaking pera? Halimbawa, nagkaroon kayo ng negosyo or nagkaroon kayo ng promotion or nagkaroon kayo pareho. Kung kunwari, lumaki ang pera nyo, magiging problema nyo pa ba yan? Tapos sabi nila, hindi. Kasi kung may pera na, magagawa na pareho. Wala nang magiging issue. So ayun, edi pag-usapan natin paano kayo kumita ng mas malaki. Aba, after a few months,
kumita na sila ng malaki. Hindi na nila pinag-aawayan yun. Ang naging focus nila is yung nagtulong sila na kumita ng mas malaking income para matustusan yung pareho namang tama na bagay. So they did it. So minsan lang yung hindi tayo open dun sa solution na ganun. Dahil siguro sabihin natin, mahirap yun hindi natin kaya. Pero yun pala, yun yung paraan. Minsan yung pala yung paraan, yung mabigat na yun ang paraan. And then you get through. It doesn't have to sacrifice your relationship. You get through. Wow. Nakaka-inspire. Nakaka-inspire naman yung story na yan. Oh, yeah. I remember these people. These are very, very good couples. Thank you very much for Oo. being in my life there. Yan. Yeah. Sana itong couple na ito, talaga, no? Malampasan nila. At Mm-mm. saka sana yung desire na ipagpatuloy sa private school, sana, ano, Yes. ma-continue sa private school, magkakaroon ng paraan. Good. Yeah. Oo. Yeah, wow. This is a very, very good thing. Alam mo, Ma'am Jane, parang may tema yung ating mga questions ngayon, ano? It's about parang how you communicate with other people. Kung sila ay may heart disease, kung sila ay mayroong mga ginagawang mali, gaya nung 25-year-old na bata na nagli-live-in, gaya nitong nag-a-affair na nanay, tapos kung paano makipag-usap sa taong mayroong sakit, yan. Kapag may mabigat na sitwasyon, paano ito i-communicate sa sarili. Ayun. Oh, yung mga bagay na taong may naka-offend sa'yo, ayan. Tapos anak na malayo ka dahil OFW ka, ganun. So, Oo nga, no? oh, At napaka-importante talaga ng communication. No, mm-mm. talaga. Communication, interaction. Sa ating panahon ngayon, ah, kailangan hindi magiging problema ang communication kasi ang dami nating mga ways to communicate. Yeah, No? Ang daming social media, may email, may FaceTime, may Messenger, may Viber, yes. WhatsApp. Ang daming ways. May face-to-face din, face-to-face na mag-usap-usap, ganun eh. Kaya Oo. kailangan talaga maging intentional to communicate at maging courageous, maging ano, no? Mm. Matapang na magsalita ng totoo. Speak Magsalita truth. ng totoo. Tama. Ah, sa malumanay at gentle na way, pwede yon. Tama. Yes. Yes. May, meron akong nakitang video eh. Siya pa yung galit, siya na nga yung nagbabayad. Ay, babayaran ko na ang utang ko. Ha? Magbabayad na ako. Eto na. Asan ka? Ba't di kita makita? Magbabayad na ako eh. Oh, eto oh. Natatawa ako dun eh. So, yung minsan kasi pagka nagko-communicate tayo, parang pati yung kaluluwa kinukuha natin. Yun, dapat mag-communicate na nagbibigay ng sigla doon sa kaluluwa ng isang tao. Kahit siya ay nasa maling panig, kahit meron siyang mistakes, siya ay sinilang pa rin ng Panginoon para lumago at may opportunity. All the mistakes are opportunities for growth for you and that person that you know who needs it. Ayun. Nako. Tama. Tama yan. Mm-mm. Ma'am Jane, ano po, Mhm. ipag-pray po natin ngayon ng ating mga listeners, mga nagpadala ng kanilang mga questions. And I will give you the mic na kayo po ang magbigay ng prayers for them right now. Pero bago ako mag-pray, meron akong gustong i-share na salita ng Diyos. Yes. Galing sa Psalm chapter 34, verse 8, at saka Mm-mm. verse 18. Babasahin ko in English, tapos si Coach Pilo, babasahin niya in Tagalog. So Okay. Psalm 34, verse 8. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man and woman who trusts in him. Ulitin ko. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man and woman who trusts in him. And then verse 18, the Lord is near to those who have a broken heart and saves such
as have a contrite or repentant spirit. The Lord is near to those who have a broken heart and saves such as have a contrite or repentant spirit. Coach Philo, ito naman sa Tagalog. Sa Tagalog, verse 8, Psalm 34 verse 8, itong sabi, O inyong tikman at tignan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Ayan. Ulit o inyong tikman at tignan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. And then verse 18, sabi sa Tagalog, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Ulit, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Ang ganda ng verse, Ma'am Jane. Ang ganda nga no? Wow. Yan ang maging basis ng ating prayer din, closing prayer. Sige po. Mahal naming Ama, our loving Heavenly Father, thank you so much for your word, for your promise that you invite us to taste and see that you are good and we are blessed if we put our trust in Him. So we pray for our listeners, marami sa kanila undergoing difficult situations, heavy situations, mabigat ang dinadala. May mga problema sa anak, problema sa tuition fee, problema sa health, may karamdaman, may heart disease, iba't ibang sitwasyon. We pray that they would really encounter God na, Lord, you are a God who answers prayer. And sinabi niyo rin sa inyong salita, sabi, if you pray by faith in my name, if you believe, you will receive it. Yan ang inyong sinabi. Thank you, Lord. You are near to the brokenhearted and those who have a repentant heart. Lord, lahat kami nagkakamali dahil tao lamang kami. Thank you, Lord. You are merciful Father, and you can provide forgiveness to us if we have a repentant heart. So we pray for those na naliligaw ng landas na mali na ang ginagawa nila. Lord, your Spirit, yung banal na Espiritu, gumawa sa kanilang puso that they will turn away from the wrong way and go on the right path. Makinig sila sa abiso ng kanilang magulang, sa abiso ng mga trusted friends or relatives, mentors, at makinig sa banal na Espiritu because Lord, you are speaking to us with a still small voice. Kailangan maging tahimik kami para marinig namin ang sinasabi niyo sa amin. Kasi nga, ang daming noises, ang daming voices around us. Nawa kami ay makinig. Hindi doon sa mga voices of the world, voices of Satan, but the voice of God, the voice of the Holy Spirit, so that we can live a righteous life na sa tuwid na daan kami. Yes. And Lord, because of that, you will bless us. Yan ang sinabi nyo. Blessed is the man who walks in the way of the Lord. He will be blessed. At magiging parang it is like a tree planted by rivers of water. Pag may drought, walang ulan, mabubuhay pa siya dahil nakatanim sa tabi ng ilog. Yan, gusto namin na ganun ang aming buhay. We will be like the tree. Even though in drought, in difficult times, we will still thrive. Our leaves are still green and we can even bear fruit. We can be a blessing to our family, to our friends, our neighborhood, to our nation. So, we thank you, O Lord, dahil you are a trustworthy God. We put our trust in you alone. Ito ay ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Ma'am Jane. That is a very, very blessed prayer. Thank you. Salamat na marami. Ay, Ma'am Jane, ipopromote ko rin yung dalawang organization na nagko-conduct ng counseling. Ito'y pareho kayo involved dun eh. So yung una, yung Philippine Association for Christian Counselors na nagbibigay po ng libreng online counseling.
Dalawang libre po sa Philippine Association of Christian Counselors. Ang pupuntahan nyo lang ay yung website na philact.org. Again, it's philact.org. That is philacc.org. Ulit po, philacc.org. At nandun din si Ma'am Jane. Ano? And ang isa pa ay yung Door of Hope Counseling Center. Kung saan pwede nyong i-contact, pwede kayong mag-conduct ng counseling, magpa-appointment through Facebook. Ma'am Jane, ano nga po uli yung Facebook na... Okay. Door of Hope Counseling Center. Ayun, Door sa of Facebook. Counseling Center, yes. Door of Hope Counseling Center. At ito ay may bayad pero malaki po ang magagawa noon sa inyo. Kapag kayo ay nasa kahit saang parte ng mundo, pwede kayo makapag-online counseling doon. Ayun. Ayan. Ganun din sa PACC. Yan, sa PACC, anywhere in the world, online, pwede ho, ano. And then just go and contact them right there sa philact.org. Ako naman po ay nagpe-face-to-face counseling dito sa Back to the Bible building, second floor, dyan sa West Avenue. Kung kailangan ng conflict mediation, conflict management, pwede rin individual and marriage counseling, face-to-face po ako sa Back to the Bible. Diyan, kasama si Kuya Ken Guillermo ay kasama ko sa building na yon, ano. Tsaka Ate Benny Guillermo. Coach Pilo, ano ang schedule mo dyan sa Back to the Bible? Usually morning ng weekdays or evening or afternoon ng Saturdays. Ayun. Pero by appointment po, no? At madalas ay fully booked. Ayun. Well, Ma'am Jane, ako, thank you very much po sa time nyo. I really appreciate you being with us tonight dito sa Heartline. Ako, maulit po, Ma'am Jane. Thank you for your invitation, Coach Pilo. Thank you sa din. Heartline. Yes, and God bless po sa inyo lagi. You take care, ma'am. You too, Pilo. Okay. Sige po. Mga kaagapay, I thank you very much for being here with us dito sa ating episode ng Heartline Friday night ngayong gabi. And we are so glad that you're with us. Kung mapapansin nyo, nabanggit nga ni Ate Jane na ating counselor na guest ngayon ay talagang mayroong mga communication skills na tayong dapat magampanan. Pero may titignan ako isa pang anggulo na kung saan marapat sa ating lipunan ang matutunan ng pagpapahalaga sa tao. Ang ibig sabihin noon, pinahalagahan mo ang tao kahit na sila ay hindi mo katabi, kahit sila ay may pagkakamali, o kaya kahit sila ay malayo na o nasa kabilang buhay na. Okay, ganito ang ibig ko sabihin. Sa ating mga magkakasama dito sa mga relasyon natin, dapat pinahalagahan natin yung tao. Kaya marunong tayo makipag-usap ng mahusay at maayos. Di natin niyuyurakan, di natin sinisingil yung kaluluwa ng tao, o hindi natin pinapahiya. Gumagawa tayo ng paraan upang maisagip yung pagmumukha ng tao at masagip din yung kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsuporta ng kabutihan lang. Hindi natin sinusuportahan yung mali. Ginagawa natin, ginagalang natin ng tao para magkaroon ng pagkakataong mabago niya yung kanyang buhay sa inspirasyon ng Diyos at sa inspirasyon ng ating pagkalinga sa kanila, ang pagmamahal. So kagaya ng mga nasa callers natin kanina, may mga tao na mali ang ginagawa, nagkakaroon ng affair habang malayo ang asawa. Mali ang ginagawa do sa iniutos sa kanya na imbes na ipagpatuloy ang hulog sa lupa, ay nawaldas ang nagastos. Sa bawat pagkakataon na ganon, kung sino man ang nagkakaroon ng problema, dapat tingnan din natin sila bilang tao at may halaga. Ang halaga nila ay yung sila ay magkaroon ng mabuting buhay upang lalong maging maganda ang kanilang kalagayan. Ganon din naman sa mga usapan ng mga desisyon. Meron tayong mga callers na nagtatanong tungkol sa kung paano magdesisyon. At importante sa ating pagdedesisyon ay kadamay yung ating mga mahal sa buhay, yung involved na mga tao dun sa ating desisyon na ginagawa. Kaya nga, doon din yung pagpapahalaga ng isang tao. Pinapahalagahan natin sila sa pamamagitan ng pag-i-involve sa kanila sa ating mga desisyon. So, hindi natin ni-echapera, hindi natin niiwan
kinukonsidera natin. At tinitingnan natin ang kakayaan na lahat para makakuha tayo ng panibagong uri ng perspektibo. A new perspective, a new way of solving problems dahil magkasama na kayong nagtulungan. At yan ang maganda sa relasyon, yung magkakasamang nagtutulungan, nagkakasama di kayong nagde-decide. Ngayon, importante sa ating pakikitungo o pagpapahalaga ng tao ay yung mahalaga din yung ating komunidad, yung mga taong kinabibilangan natin. Yung pamilya, yung church, yung mga tao sa ating lipunan, yung batas na pinapairal ng ating lipunan. Kaya huwag tayong gagawa ng mga bagay na taliwas doon sa pagpapahalaga nun. Gaya kunwari, kung ikaw, sa ating lipunan, pinapahalagahan natin ang pagiging kasal at pag-aalaga ng anak. Huwag kang magdedesisyon na parang walang halaga yung anak at walang halaga yung kasal o yung pagpapahalaga ng ating mga magulang ay hindi na natin parang initsipera na lang. Dito nangyayari yung mga kabataan na pumupunta sa live-in o kaya cohabitation dahil hindi na pinahalagahan kung ano yung nasa lipunan o nasa pamilya. Pero pagka sinubukan mo, makikita mo naman na mayroong mabuti at makatotohanang bagay tungkol sa pagpapahalaga na pinaiiral ng ating komunidad at ng ating mga magulang. Andun din yung pagpapahalaga na yon, kaya sinusuportahan ito ng batas. Sa batas natin, hindi tama yung nakikipag-affair ka. Hindi tama yung live-in ka lang. Hindi tama yung ipapabayaan mo ang anak. Dahil doon, pinawalan natin ng halaga yung tao na dapat sana tayo ang nagkakalinga. So we're supposed to be taking care of our children. But we must maintain the value of that. At siguro pinakahuli na pagpapahalaga ay yung pagpapahalaga sa mga taong namatay. May tamang paraan ng pagpapahalaga. Maalala niyo na hindi mo laging gustong alalahanin yung tao nang umiiyak ka lang. Siguro, isipin mo rin na kailan kaya ako makakaalala ng mahal ko, yung nawala na, yung pumanaw na. Kung siya'y namatay, mayroon bang paraan na maalala ko siya ng maligaya naman ako? Dahil sa totoo lang, meron namang mabubuting bagay tungkol sa buhay ng isang tao. Hindi lang yung pagkawala niya ang importante, kundi yung buhay na kanyang ininspira sa'yo, yung mga ginawa niya na naging matibay na pananaw para sa'yo, mga pagpapahalaga na pwede mong ipagpatuloy. Yun din ang mga kabutihan niya. Kaya darating yung punto na kahit pumanaw na ang isang tao, kaya mo pa rin siyang alalahanin sa masayang paraan. Dahil nagpasaya-saya sa'yo, nakagawa siya ng impluwensya sa'yo na nakabuti sa'yo. At pwede mo pa rin pasalamatan yung tao kahit wala na siya. Sa ating interes, gusto nating maging malungkot para sabihin ganun siya kahalaga. Pero kulang. Hindi naman kalungkutan ang pagpapahalaga sa isang tao. Ang isang tao ay pinapahalaga natin sa pamamagitan din ng pamumuhay ng katulad ng ginawa nila. Yung mabuti nilang ginawa, ginagaya natin at pinagpapatuloy natin. Iyon ang tamang pag-alaala sa mga taong pumanaw na. Sa ganung paraan, naglo-look forward tayo na sila din ay makikita natin. And then sasabihin natin, ay, ito ginawa ko. The things that inspired me about you is this. And I kept doing it. Go ahead and do that. And mga kaagapay, patuloy niyo pong itagubilin sa panalangin ang lahat ng ating mga napakinggan na listeners ngayon. At naman, makarinig kami ng mga feedback kung kamusta na kayo, kamusta yung sagot sa inyong mga tanong. Sana marinig namin kung nagkaroon ng magandang epekto at kung meron kayong mga gustong i-follow up. Sana malaman namin na yung kabutihang naidulot ng Heartline 702 DZAS sa inyo dahil tayo ay patuloy na nag-minister para mapakinggan ang inyong nararamdaman at mailapit ang lahat sa Panginoong Diyos. At kung sakaling ikaw ay hindi nananalig sa Diyos, may pagkakataon naman tayong makita yung kabutihan ng Diyos. Yun ay pagpapahalaga pa rin sa ating sarili at sa Diyos na lumikha ng kabutihan sa lahat. Hindi mo pwedeng sabihin masama ang Diyos. May mga mabubuti siyang mga bagay na ipinapatupad sa atin na itinatagubilin niya sa atin. Kaya hindi mo pwedeng sabihin masama ang Diyos. Mayroon tayong mga karanasan na siguro taliwas doon sa pananalig natin sa Diyos. Pero bigyan mo ng pagkakataon na makita kung ano ang ibig sabihin ng Diyos dahil
Ang pagiging Diyos ng Diyos ay hindi tungkol sa pagpapaganda ng iyong karanasan. Ang Diyos ay kumikilos sa kahit anong karanasan meron tayo at ang hangad niya ay tayo makitungo ng mayroong mabuting relasyon sa Kanya. Kaya ngayon, kung hindi ka pa nagkakaroon ng mabuting pakikitungo o hindi mo pa nakikilala siya ng lubos, huwag mo munang i-judge. Bigyan mo ang pagkakataon ng Diyos na kumilos sa buhay mo. Hindi siya katulad ng tao na kailangan naging andyan siya, present lagi. Hindi. Ang Diyos, kahit hindi mo nakikita, ay maaaring kumilos sa buhay mo maski sa pagkakataong ito. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin, ang Diyos ay nakikiusap at nagsasalita na bigyan mo siyang pagkakataon, panaligan yung tamang landas na kanyang ginagawa. Hindi ito pananalig na kung ano lang yung mabuti, aasahan mo sa kanya. Hindi. Tayo ay mayroong mga karanasan, mabuti at masama. Pero hindi naduduwag ang Diyos sa kahit alin doon. Kahit alin doon, pwede tayong mag-go through, pwede tayong makapagtagumpay. Pwede natin ma-overcome. At doon mo makikita yung tunay na kapangyarihan ng nakakakilala sa Panginoon. Kasama na doon yung mga taong hindi naduduwag sa mahirap na hinaharap sa atin. Yung mahirap na kinabukasan, hindi tayo naduduwag doon. Dahil alam natin may hangganan lang yun. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay sa pangwalang hanggan. Kaya tanggapin mo siya. Siya ay Diyos na nagbibigay ng walang hanggang pag-ibig kung tatanggapin mo. Kung nasa loob mo na gusto mong magbago na rin ang iyong kabuhayan. Kaya manalangin tayo ng ganito. Panginoon, gusto ko rin magbago ang buhay ko. Gusto ko rin maiba yung karanasan ko. Alam ko maraming mga pangit sa buhay at hindi ko ibubunton sa iyo, hindi ko isisisi sa iyo. Ako ang magsisisi na alam ko mayroong mga kasalanan na kulang ako sa mga pagkakataon. At nawa, sa mga pagkakataong hindi ko kaya, sa mga pagkakataong alam kong mahihirapan ako, sagipin niyo po ako, O Diyos. Ikaw ang aking tagapagligtas at ang aking Panginoon. Sa kalagitnaan ng hirap, mananatili akong nananalig na ikaw ang Diyos ng lahat ng bagay, may hangganan ang pangit, mabuti ang pakay mo sa akin. Mayroon kang plano, ang intensyon mo ay kabutihan lang para sa akin. Panginoon, salamat sa iyo. At dito po nagwawakas ang ating programa dito sa Heartline Friday Night Edition. Patuloy ho tayong makakapakinig ng Heartline mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11. At kung kayo ay may mga katanungan, padala niyo lang po at kami patuloy na magiging available para sa inyo para sagutin ito. At papasalamatan ko din ang mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. Salamat sa mga kaagapay natin, sila Prodtech Nat Peralta, Reggie Villana, Jonathan Reyes at Benjo Morano. Pati si Engineer on Duty, si Kuya Chris Molina at si JV Tabwa. Ayan. Kasama ang ating PA in charge, si Ate Kayla Escalante. Salamat din sa iyo. At ang ating CEO, si Ate Jo Cabrera Alabastro. Thank you very much, Ate Jo. Kamusta ka na? And we are so glad that everything is being managed by you. We are going through all these challenges and we overcome because the Lord is with us. Kung ano ang kinikilos ng Panginoon sa ating buhay ay tunay na mapagpala. Sa inyo din ang pagpapala mga kagapay, kaya thank you very much for being here with Heartline. Tayo ay patuloy na magbabroadcast. Kasama pa rin tayo bilang miyembro ng kabisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas at huwag niyong kakalimutan ang gabay ng Panginoon. Nasa atin lagi. Bigyan ng pagkakataon na ipakita yun ng Diyos sa inyo. God bless to everyone and thank you very much. Have a great day. See you next time.